aggressive, he got style, and he got a lot of power. He's from France, his name is Mohamed Galoui. 是的，接下来首先让我们掌声有请蓝方选手，来自法国的 Mohamed Galoui。接下来呢，将为您请出的就是来自我们中国的勇士了。这一位拳手呢，他的拳腿膝都非常的厉害。下面让我们掌声有请来自中国的红方选手陈卫超。Kamusta sa lahat mga manonood? Ano ang pinapanood mo ngayon? Sichuan ni Eni Legend. Nandito na kami ngayon sa Bujanan Sports Center. Ngayong gabi ay ang alamat ni Eni. Isang World Muay Thai Night na nilikha kasama si Top Wing. Ako si Tony. Ako si Dong Jiang Tao. Ngayon, ang aming pulang side player ay si Chen Weichao. Laban sa manlalaro ng asul na panig na si Muhen Blue. Sa pagkakaalam ko, si Chen Weichao ay tungkol dito. Bahagi siya ng Beijing Muay Thai Organization. Kampiyon sa kategoryang 67 kilo. Bihira siyang maglaro sa mga tugmang Chino. Mayroon siyang 53 purong Thai na tugma sa Thailand. Nag-aral si Chen Weichao sa Thailand mula pa noong bata pa siya. Sa mga nagdaang taon, ang aming industriya sa bansa ay nakikipag-ugnay sa mundo. Ang pandaigdigang kompetisyon na ito ay nagiging mas madalas. Marami sa atin ang katulad ng mga kabataang manlalaro sa China. Nagtungo siya sa Thailand para sa pagsasanay. Gayunman, medyo naiba si Chen Weichao sa iba pang mga manlalaro ng Chino na nagsasanay sa Thailand. Nag-aral na siya sa Thailand mula pa noong bata pa siya. Bago magtungo sa Thailand, ang iba pang mga batang Chino ay nagpunta sa Thailand para sa pagsasanay. Marahil ay naranasan na niya si Sanda, kabilang ang pagsasanay sa kickboxing. Pagkatapos ay pumunta sa Thailand. Sa simula pa lang, Chen Weichao. Ito ang uri ng pagsasanay sa Muay Thai na naranasan ko. Tulad ng iba pang mga manlalaro, madalas akong pumupunta sa China para makipagkompetensya. Sa pagkakaalam ko, si Chen Weichao, bihira siyang maglaro sa China, at mula sa simula pa lang, palagi silang naglalaro ng mga tugma sa ilalim ng purong mga patakaran ng Muay Thai. Naniniwala ako sa mga tuntunin ng Thailand ngayon. Isang bagay din na pamilyar sa kanya. Kung ikukumpara sa maraming mga mandirigma ng Muay Thai na Chino, si Chen Weichao ay may estilo ng Muay Thai. Mas nakahilig ito sa katutubong Thai style ng Muay Thai. Ito ay napaka-agresibo, napakahirap umiwas. Ito ay isang medyo tunay na pamamaraan ng Muay Thai. Bukod dito, ang asawa ni Chen Weichao ay Thai, at ang kanyang bunsong anak na babae ay 3 buwang gulang na ngayong taon. Kasalukuyan na rin siyang naninirahan sa Thailand. Mataas na pag-scan, patuloy na kaliwakan ng mataas na pagwawalis. Isang lumilipad na tuhod. Umiwas si Chen Weichao sa likuran niya. Pagkatapos ay pumasok ang magkabilang panig sa yugto ng pagyakap. Tumawag ng timeout ang referee. Isang purong Muay Thai match. Karaniwan, ang magkabilang panig ay hindi sumasang-ayon sa isang freestyle fighting match. Ito ay isang mas matinding labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Mas nakahilig ito sa katamtaman hanggang sa mahabang distansya. Pag-click sa solong pagkilos. Halimbawa, isang solong sweep kick o isang solong suntok na pag-atake tulad nito. Sa sandaling ang magkabilang panig ay pumasok sa kalagitnaan ng malapit. Pagkatapos ay agad kang pumasok sa yugto ng pagyakap. Ngayon lang, isang umiikot na backswing punch. Dapat maging maingat si Chen Weichao sa pag-atake. Sa panahon ng pagyakap ng manlalaban ng Muay Thai, magkakaroon siya ng malalim na siko. Ang mga malapit na pag-atake ng siko at pag-atake ng tuhod ay parehong napakalakas at malakas. Alam natin na ito ay dahil medyo maikli ang pag-atake ng siko. Kaya ginamit ko ng direkta ang pagkakataong ito. Maaaring hindi ito madaling mag-apply ng direkta. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Sige, naglabas si Chen Weichao ng napakabilis na mataas na pagwawalis. Patuloy na pagwawalis ng mga counter-attack na sinamahan ng pagsalakay.
tignan natin ang mga tugma sa ilalim ng purong mga patakaran ng Muay Thai. Kung ikukumpara sa mga laro ng kickboxing, tumalikod at itulak pabalik, mas madalas na ginagamit ang pamamaraan ito. Isa pang mataas na pagwawalis, at ang pamamaraan ng pagsipa ay laban sa referee na ito. Pindutin ang marka, kick technique hit rate, paghuhusga ng referee at ang kinalabasan ng laban. Malaki ang epekto nito, ngayon sila ay talagang isang purong estilo ng Muay Thai ng sparring. Alam mo, ang magkabilang panig ngayon ay napakakaraniwan. Sa katamtaman o mahabang distansya, patuloy na mga diskarte sa binti para sa pagsalakay at pagtatanggol. Paggamit ng mga diskarte sa opensiba at pagtatanggol. Sa sandaling ang dalawang panig ay malapit na. Bihira natin itong makita. Pakikipaglaban sa aming mga libreng laban sa pakikipaglaban. Ibaluktot ang iyong mga braso upang ipagtanggol at gumawa ng ilang boxing o isang kombinasyon ng boxing. Mas madalas, may ilang mga hugging at clinging segment. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa hugging segment. Sa katunayan, ang yakap mismo ay wala itong gaanong praktikal na kahulugan. Ang pangunahing layunin ng yakap ay para sa parehong partido. Siko at tuhod strikes upang itakda ang pundasyon. Tama yan. Ang magkabilang panig ay kasangkot sa proseso ng pag-ugnay. Pagkadalubhasa ng posisyon ng target na siko at tuhod, ito ay isang pag-aayos. Possible ito. Nahulog lang sa pag-ibig sa amin. Hindi lubos na naintindihan ng mga manonood. Iyon ay upang sabihin, may pagkakaiba sa pagitan ng yakap at yakap. Ang pagyakap ay nangangahulugang pag-atake, paglalatag ng pundasyon para sa pagsalakay, at ang pagyakap ay para sa pagtakas. Paliitin ang distansya sa pagitan nila. Tama yan. Sa panahon ng yakap, maraming mga pakikibakan ng mga tao. Sige, isa pang pag-ikot ng mga paligsahan sa pamamaraan ng binti sa pagitan ng dalawang panig. Ngayon lang, naghatid si Muhammad Groy ng tumpak na backhand punch. Tinamaan nito si Chen Weichao, nahuli sa binti. Sa ilalim ng mga patakaran ng Muay Thai, pinapayagan ang mga extension ng binti. Maaari nang kunin ang binti at magsagawa ng mga sweeping kicks, kabilang ang ilang follow-up offensive moves. Napakahirap ng estilo ng paglalaro ni Chen Weichao. Patuloy siyang sumulong ng paunti-unti. Sige, ang pag-ikot at pabalik na si Panichlo. Okay, pagkatapos ay mataas na sweep. Okay, pagkatapos ay mataas na sweep. Wow, maganda. Ang isang ito. Ngayon lang, nag-sweep ako ng mataas na antas. Kumusta naman si Chen Weichao? Agad na umiwas pabalik. Pagkatapos ng pag-iwas sa pagsandal sa likod, mabilis na magwalis ng mababa at mag-counter attack. Napakaganda nito. Okay, isa pang turn at back swing. Isa pang spin back leg swing. Talagang kailangan ni Chen Weichao ang hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Combo suntok. Ngayon lang, nagpatuloy si Muhammad Groy. Kapag umaatake gamit ang mga kombinasyon ng suntok, isang suntok na nahulog kay Chen Weichao. Napakalinaw. Kahit na si Chen Weichao ay nasa magkabilang panig. Sa leg technique contest na ito, mula sa bilis ng isang solong pagkilos, kabilang ang teknolohiyang ito para sa mga pabalik-balik na biyahe. Sa mga tuntunin ng mga diskarte sa pagsalakay at pagtatanggol, magkaroon ng isang makabuluhang bentahe. Nakita natin si Chen Weichao, pagtatanggol sa ulo, upang ipagtanggol laban sa mga suntok. Ipinakita rin namin ito, maraming espasyo. Bukod pa rito, madalas na nagtagumpay ang mga kalaban. Sige, magsisimula na ang ikatlong round. Lumapit si Chen Weichao at naghatid ng isa pang mataas na pagwawalis sa kanyang harap na binti. Walang katiyakan. Nakikita natin ang paggalaw ng isang solong pagwawalis ng sipa. Kung ito man ay ang bilis ng pagsisimula ni Chen Weichao, kasama na rito ang kakayahang magbalik loob at magbalik loob. Lahat sila ay nakahigit sa kanilang mga kalaban. At mula sa aking pananaw, ganito ang hitsura ni Chen Weichao. Siguro dahil matagal na akong naninirahan sa Thailand. Ngayon ang hitsura ay napakamatigas. Ganyan ang style nito. Maganda rin ang hairstyle ngayon. Nasanay na silang tumira sa isang lugar. Tinitignan mo ang iyong sarili anuman ang iyong hitsura. Kabilang ang ilang mga pamamaraang panlipunan o ilang bahagi ng katawan. Proportional, baka maapektuhan ang lugar na ito. Ang impluensya ng mga pangkat ng populasyon. Yakapin ang isa't isa. Tulad ng sandaling ito kung saan ang magkabilang panig ay magkakaugnay at nagyakap. Talaga bang tungkol sa pag-agaw ng mga dobleng kilikili na ito? Magkakaroon ng ilang mga pakinabang. Pareho silang napapalapit sa iyo. Hindi binibigyan ng puwang ang kalaban para mapigilan siya. Maganda. Matapos magsimula ang ikatlong laro, ang magkabilang panig ay nakatuon pa rin sa pamamaraang ito ng binti. Katamtaman hanggang mahabang distansya, pabalik-balik na biyahe. Magsagawa ng ilang mga kompetisyon. Pasok na tayo sa ikatlong round. Malakas ang katawan ng magkabilang panig. Ito na damaganap na maayos. Dahil sa aming lahat ng ang mga tuntunin ng
laro ay nakatakda sa kapayapaan. Bagamat 2 minuto ang intermission, relatibong malayang pakikipaglaban. Ang 1 minuto ay nagbibigay sa amin ng isang dagdag na minuto ng pahinga. Napakaganda ng si Panayon. Ngayon lang, gumamit ng trick si Mohen Groy. Isang signature move ng boxing champion na si Shanchay. Ngunit matapos itong iwasan ni Chen Weichao, agad niyang sinamantala ang kawalang kilos ni Mohen Groy. Agad na naglunsad ng high sweep counter-attack. Napakaganda nito. Lalo siyang tumpak sa pag-unawa sa mga kasamayan sa pakikipaglaban. Nakita namin si Chen Weichao. Ang paggamit ng pamamaraan ng binti na ito ay lubos na mahusay. Pag-atake o pag-urong, madali nilang mayangat ang kanilang mga paa. Nagyakap ang magkabilang panig. Ang aming mga patakaran sa kompetisyon ng top king. Kontrolin ang mga pagkakayakap ng magkabilang panig. Mahigpit pa rin ito. Sweep kick, kick relay. Isang sweeping throw pagkatapos ng leg relay. Muntik nang makuha si Chen Weichao. Dinala sa labas ng arena. Ngayon, matapos maghatid ng malawakang sipa si Chen Weichao. Matapos itaas ni Mohen Groy ang kanyang braso. Agad na isang front hand flat kick. Ito ay kapag si Chen Weichao ay nagwawalis at nagsipa. Siguraduhin magbayad ng pansin sa pagtatanggol sa itaas. Isang tuhod strike. Napansin ba ni Tony? Matapos magsimula ang ikatlong pag-ikot. Habang tumibilis ang takbo ng laban sa pagitan ng dalawang panig na ito. Ang musikang ito sa aming madla. Nasaan na ang musika kung nasaan? Ang musikang ito, ang ritmo na ito. Mabilis din ang takbo ng laro. Ito ay isang koordinadong hakbang lamang, di ba? Akala ko normal lang ang musika. Sundin ang kanyang mga hakbang. Sinusundan ng musikang ito ang ritmo ng kompetisyon. Naglalaro sa bilis ng laro. Maganda. Matapos ang ikatlong laro, matindi ang laban. The victor that claims the belt of 67 kg of Top King World Series 2016 goes to the red corner, Chen Weichao! Congrats sa red side player. Nalampasan ni Chen Wei ang kaaway. Palakpakan.